Okay, at ngayon naman Idol, ang ating pinakaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5, Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, at medyo alala lang tayo dito, Idol, andito Sir Anthony Gonzales at si Ma'am Virginia Gonzales, magkapatid po kayo, at si Ma'am Sheena Manlapas. Si Sheena, magkapatid. Magkapatid. Okay. All the way from Bataan sila, Idol. Kaya andito sila ay para ireklamo yung mga pulis na nanakit at pumasok sa kanilang bakuran. Nangyari po ito May 12, 11 p.m. sa Barangay Atilano, Bagak, Bataan. Sige po, Mr. Anthony Gonzales, pakikwento po kay Idol. Magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Yes, sir. Paano mo nangyari, sir? Ganito po, sir. Nag-inom po kami ng kumpare ko po sa beer house ng 2 bote po. Tapos, may dumating po na isang grupo na di namin po alam kung pulis o po yun. Nag-inom din po. Tapos, nung sabi ko sa kumpare ko, pare, uwi na tayo. Dahil medyo maganda, pangit na umuwi na po kami. Tapos, nung paglabas namin, pupunta po kami sa Lugawan sana po. Sabi ko, wag na tayo pumunta sa Lugawan. Umuwi na tayo, diretso na tayo. Hindi, pag uwi ko po sa amin, sir, pagparada ko po ng motor ko, nakita ko po yung 2 tao na sa gate po namin na inaano po yung pinto. Nilapitan ko ngayon, sir. Tapos paglapit ko, sir, na personal na po yung gate na buksan, dinamba na po ako, pinagbubog na po ako. Tapos nung di po ako makaya ng 2, sumugod na po yung mga kasamaan. Nakilala ko po si SPO1 Perde Flores po. Siya po siya po ang po sa akin, po sa tiyan. Tapos pinitsurahan pa ako. Talaga po yan, talagang po yan si Perde Flores na yan. Siya ba yung nakita niyo nung mag-inuman kayo? Opo, sir. Siya yung kasabay niyo? Opo, sir. Nag-iinuman din sila, kailan nakasibilyan? Opo, sir. Okay, may mga barilo sila habang nag-iinuman? Opo, sir. Okay. Sige, makakausap ba natin si SP1 Flores para kunin naman natin panig niya? Oo, kanina, Idol, nakapatch na siya sa atin, pero kinulang na kasi yung oras kanina, kaya Hello, yan. tayo. May nag-hello ata. May nag-hello ba? Si ata yun, kasi nasa linya na rin, nakikinig sa atin para pag-referan, si Captain Joey Sampaga, ang Chief of Police ng Bagak, Bataan, at si Colonel Rodel Sermonia, ang Provincial Director naman ng Bataan. Ayun, di kung ay makipag-usap ni SPO4, SPO1, Ferdy Flores. Ferdy Flores, i-refer na natin sa mga boss niya. Kay Colonel Sermonia, diba, yung PD, yes, para agad-agad ma-actionan. Sige. Colonel Sermonia, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po, at sa ating si... Sorry, yung sinasabi nga nitong complainant, yung SP1 Flores daw, pinuntan siyang bahay, pero ang duda ko rito, baka nga nagkaroon siya ng hindi pagkakaintindihan doon pa lamang sa beer house at sinundan na siya hanggang din sa bahay. Gayong paman, siguro sasama namin din sa inyo. Yung jefe natin, si Police Senior Inspector Joey Sampaga, at nasabi po nila sa akin yung kanilang side. Sinabi po nila na may nagbabato po sa beer house na iniinuman ng ating complainant ngayon. At nag-report po ngayon yung may-ari ng beer house. Nag-responde po yung ating mga kapulisan. Totoo po yun na si Sergeant Flores at Sergeant Alves ay nag-responde. Nakamobil po sila at naka-uniforme. So, po nila sa area, tumakbo po yung nagpo-complain. Base po to sa aking pagsisiyasat. Tumakbo po sa bahay niya. Pagkatapos po tumakbo sa bahay niya, lumabas, may dala daw pong itak at bato. Then nung kukumprontahin po sana siya ng pulis at aalamin bakit niya binabato yung beer house, ang ginawa niya ay binato po niya yung mga pulis. Base po ito sa hepe po natin sa pagkakas. So, binato po niya yung pulis. Siyempre, naturally, ang gagawin po ng ating mga kapulisan na nag-responde, na nakamobil po sila at naka-uniforme, ay aarestuhin siya dahil
bakit niya babatuhin yung mga nagre-responding? Tama. So, Colonel, Then, ang nangyari po ay nagkaroon ng commotion. Opo. So, ang tumawag ko sa mga pulis ay yung may-ari mismo ng beer house. Opo. Okay. So, yung pong may-ari ng beer house ang mismong humingi ng responde. Kaya dumating yung mga pulis natin na naka-uniforme sa ng mobile car. Tama, sir? Opo. Meron naman po Ayun, sila nga salaysay at naka-blatter po yan sa ating police station. Ayos, sandali lang po, Colonel. Sir Anthony. Sir. Okay. Po, sir. Ang testigo po laban sa inyo ay yung may-ari mismo na tumawag sa pulis dahil nambabato raw kayo at dumating naman agad yung responde, naka-uniforme pangaraw, in proper uniform, kasama pa yung mobile car, identified naman sila, nung kayo po yung dadat na nambabato, sasawayin kayo, ay lalo niyo pa pong inasal at binapiniparaw lalo, kaya dapat ko talaga arestuin kayo, Sir Anthony. Ay, sir, walang katotohanan po yung sinasabi niyan po, sir. Wala po kong katotohanan, sir. Hindi, pero sir, naintindihan ko po. Gusto ko lang paalam sa inyo, sir, ang sitwasyon. Opo. Na ang kalaban nyo rito, ang magtitistigo laban sa inyo, sir, ay mismong may-ari ng beer house. Opo. Para alam niyo po, sir, Sir. kung saan ho yung nakatayo po, yung inyo pong sumbong, kung gaano po kalakas. Diba? Opo. Now, kung ang inyo pong magiging kalaban, ang magtitistigo against you, ay may-ari ng beer house, susumpa mo ngayon na ikaw ay nanggugulo sa kanila, kaya siya tumawag sa pulis, hina po yung kaso nyo. Opo, sir. Nagigess niyo, sir? Opo. Meron ho ba kayong testigo na para pasinungalingan po yung sinabi ng may-ari ng beer house? Opo, sir. Yung kasama, Sino po? yung kumpare ko, sir, na Naku. wala po kaming Sir, na mahina po yung kumpare kung sa korte. Kaya ako po hindi judge pero kung ako po Opo. yung diliti sa kasong yan, sasabihin ngayon ng pulis, ito, yung blatter namin, itong oras, tumawag yung may-ari ng beer house kasi may nanggugulo sila at karapatan naman talaga ho ng may-ari ng isang establishmento na tumawag ng respondes ng pulis kapag may nanggugulo sa kanilang establishmento. Opo, sir. At dumating ngayon mga pulis para sawayin kayo, siguro po lasing na kayo, nang babato kayo for whatever reason, baka hindi kayo satisfied sa serbisyo, nang babato kayo, dapat lang mo talaga arestuin kayo, sir. Sir, hindi po ganun po, sir. Sinungaling po yan, sir. So, sir, ibig sabihin, pati po yung may-ari ng beer house. Opo, sir. Sinungaling. Opo. Totoo po yung sinasabi ko, sir, na umalis po kami sa beer house po. Wala akong ginawang masama doon po, sir. Kaya nga, sir, pero ang tanong ko lang po sa inyo, sir, patas lang po dito, sir, ha? Opo. Bakit po gagawin ng mga pulisyon na pupuntahan ka na sa bahay basta, pabukas ka na ng gate nyo at arestuin ka? Ano po ang motibo? Ano sa palagay nyo ang dahilan? Hindi naman po gagawin basta-basta ng mga pulisyon nang walang reason po. Oo nga po, sir. Yun di ko po alam bakit nila po ako sinundan sa bahay. Dahil So sila ang po, sinasabi sir. nyo, sir, walang kaabog-abog, basta na lamang sinundan kayo sa bahay, hindi nyo alam ang dahilan, wala kayong ginagawang masama, inaresto na lang kayo ng Opo, gano'n-gano'n sir. na lang. Wala silang warrant po, sir. Sir, walang nangyaring away o alitan sa pagitan nyo dun sa beer house, basta hindi nyo kakilala ito, inaaresto na kayo. Wala, sir. Wala, sir. Totoo po yung sinasabi ko, sir. Wala Sir, po. Baka, Pasensya na po, sir. Oh. Sa araw na ito, hindi mo na kita kayang tulungan, sir. sir. Dahil bulag po ako, sir, at gusto ko po malagay sa parehas. Ang magagawa ko na lamang, sir, paimbestigahan ko na lang po yung inyong aligasyon doon po sa mga kinaukulan sa PNP ng Bataan para malaman ko talaga kung sinong nagsasabi napaka-mabait at matino at hindi consider na opisyal yan. Malalaman po natin katotohanan. Ganun na lang po, sir. Opo, sir. Salamat po, sir. Opo. Salamat. Colonel, pakiimbestigan na lang po. Sir, yes, sir. Opo. Opo, sir. Oo. Gustong magsalita Salamat po, dito Kenneth. nung kapatid. Ano pong gusto niyong sabihin? Idol Rapi, baka pwede po ako magsalita po. Sige po. Sige, ma'am. Kasi po, isang napansin ko po sa sinabi po nung kausap niyo po. Opo, si Colonel Sermonia po. Kasi nungalingan po na mga naka-uniform po sila. Kasi po, may katibayan po ako na magpapablatter po ako nung pinasok po kami ng kapulisan doon sa loob ng Bakuran. Wala po naka-duty po doon sa station. May picture po ako dito. Opo. Pero ma'am, ang tanong ko kasi kanina, si Sir, at hindi niya nasagot, si Utol mo, ano po yung dahilan? Kasi sana po malagay kayo sa sitwasyon ko, sana ilagay niyo po yung sitwasyon Opo. niyo sa sitwasyon ko. Opo. Tinatanong ko,
ano po yung dahilan, ano po nag-udyok sa mga pulis? Sabihin na po natin, hindi po sila naka-duty. Apo. Ano po nag-udyok sa kanila para pumunta doon basta-basta na lang, hindi nakakilala si utol mo at manggugulo at aarestuin? Ay- There has to be a reason. Apo. Idol, kasi Ano yun pong nga reason? po, ala din po kaming alam na dahilan po nila. Dahil unang-una po, kung talaga pong may ginawa pong atraso sa kanila si kuya or kasalanan po or nagwala po dun sa beer house po, sana po kinausap po nila kami na maayos. Bakit po pati kami ng nanay ko na high blood po, kailangan po nilang kaladkarin po para mapilit lang po mailabas yung kuya ko sa bakuran namin. At sabi po, doon daw po nila itatali sa labas at doon daw po nila bubugbugin. Bakit Opo, kailangan yun, malina po yun. Kasi, Apo. yun doon po malina. Talagang Apo. hindi na tama yun. Pero yung pong pag-aaresto, doon po sa inyong kuya, hindi ho para sa akin, mama, pasensya na po. Apo. For me yun, Apo. yung mga pulis pupunta dyan sa bahay at siya hahanapin nang wala pong dahilan. Meron talagang dahilan yan. Kaya tinatanong ko kanina, baka nung nasa beer house pa lamang, nagiinuman itong si utol mo kasama yung kanyang kumpare. Yung mga pulis na lang, sa dinami-daming tao sa inyong lugar, sobra na po sila. Nung pati ho kayo dinama, rin ho kayo palabas ng bahay. Yun po'y mali na ng pulis. Apo. Po, sa kanya, mismong may-ari po ng beer. So kayo ho, meron kayong kasong may na sa mga oras na yon na nadamay, meron pong may kaso sa mga pulis. Pero ito pong si na Papong pulis, mayabang pa po na hinahamon po kami na magdemanda daw po kami, hindi daw po siya natatakot at muna daw po kami mandamay ng ibang pulis. Opo. Pero Siya na lang ang daw tanong ko lang po, ma'am, sana po maging patas tayo rito at hindi ko naman po nakita yung pangyari. Apo. Siyempre kayo po nakita nyo. Opo. Meron po talagang dahilan kung bakit po pumunta yung mga pulis dyan. Ayaw lang po siguro sabihin ng kuya ninyo at nahiya lang po siya. At I'm sure, tumutugma ho, it makes sense sa sinasabi po ni Colonel na yung nagsumbong po may-ari ng beer house sapagkat nanggugulo po yung inyong kapatid. Yun po'y kapanipaniwala. Kumbaga Very nagre-responde logically. lang sila, Idol. Idol, bakit po ganun po? Kung may nangyari pong pagwawala po dun sa beer house, bakit po on the act po, hindi po nila inaresto po dun mismo sa beer house po yung kuya ko? Kasi nga po, ang pag-responde ng mga pulis natin, inaabot po ng ilang minuto. Hindi naman po katulad sa Amerika o sa ibang progresibong lugar na 3 minutes dumarating yung pulis doon. Mag-responde dito po sa atin, inaabot ng 10, 15 hanggang kalahating oras pa po. Ako po mismo makapagpapatulan yan dahil ako rin po mismo humingi ng responde sa pulis noon, inaabot po ng kalahating oras. Idol, napakalapit siguro lang po ng nanggulo siya, station. ma'am. And then, nung manggulo siya, umalis na po si utol nyo. By that time, nakaalis na, dumating yung police at sinabi siguro ng biras, mayroong biras, ayun, yun yung bahay nyo doon na nasundan ko, doon pumunta, abuhin nyo doon. Maaari po ganun na nangyari. Ang masama lang po nga, ma'am, pati ho kayo na damay na hindi dapat. Di po ba? Din po sa inyo, Idol, na galing din po ako dun sa station po nila na mag-report po ako, magpapablatter po ako sa nangyari po sa amin. Pero wala po ni isang pulis po ako naabutan po doon. Wala po naka-duty doon. May kuha po ako doon, Idol. Kasi hindi ko naman po makukuhanan yung station po nila kung may tao po doon kasi hindi po nila ako i-allow. Okay, good. Yeah, gumagandang usapan. Sige po. Yan, hiwalay po na kaso yan. Dereliction of duty. Neglect of duty po, may kakaso na sa mga pulis. Wala akong kinalaman din dito sa away nyo sa mga pulis o away ng kuya mo sa mga pulis. Separate na kaso po yan dahil pagpunta mo sa presinto, wala mga pulis na dapat nandun yung mga pulis naka-duty, may video kayo, may kaso po yung mga pulis na naka-duty at that time. Maging po yung commander ng pulis, maliwanag pa sa sikat ng araw. Pero po, tungkol doon sa inyong kuya at magreklamo siya ng harassment, wala ko siya maikakaso, bagkus siya po ang kakasuhan pa. Kung tutusin. Kasi nga po, yung testigo po, yung may-ari mismo ng beer house. Pero kayo ma'am, pwede kayo magkaso ng harassment at yung sabi mo, pagpunta niyo po sa presinto, wala nag-entertain sa inyo kasi wala katao-tao, pwede niyong kasuhan yung commander ng station. Di ba ma'am? Okay? So ganun na lamang. Anyway, huwag ko kayo mag-alala ma'am. Yung kausap ko po sa kabilang linya, si Kenong Sermonia, napakamatino pong pulisyan. Kilala ko po yan for so many years. Hindi po konsentidor yan. At gagawin niyo po kung ano po yung tama. Believe me, maniwala lang po kayo sa akin. Sige, ma'am, ididiretso ko na kayo para hindi na kayo dadaan kung saan-saan mga stasyon. Si Kenong Sermonia, siya po ang pinakamataas na pulis sa probinsya. Siya po ang tutugon sa inyong sumbong. Sasamahan po namin kayo para maging kapantik po kayo. Ano po, ma'am? Okay? Sige po. Sir, pwede lang po kayo pasamahan mo na lang nin para maging Sasamahan na lang po kapantik, kayo ma'am. ng aming reporter, ma'am. Sir. Okay? Ganun At na lang. thank you po kay... Okay. Salamat naman po, Kenong Sermonia. Thank you po, Colonel. Sasamahan na lang po namin dyan sa inyo. Okay. At Sige, saka kay thank Captain Joey Sampaga, yung Chief of Police ng Bagak Bataan, na nasa Salamat kabilang na lang linya rin. kay Captain Sambaga. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.